Good evening, everyone. Gian here. Our Bible verse for today is all about Daniel 3:25. He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of God." So, napakaganda po ng Bible verse po natin ngayon kasi ipinapakita po nito sa atin kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon, that if you are truly acknowledge Him as your sovereign God, whatever your situation, dumaan ka man sa kahit anong pagsubok sa buhay mo, in every seasons of your life, ups, downs, kaliwat kanan ng problema mo, anumang sitwasyon na meron ka, nasa bingit ka ng kamatayan, but if you are willing to surrender yourself to God and acknowledge that hindi ka niya pababayaan whatever the situations that you have, ipaparamdam niya sa atin yung presensya niya. Kagaya ng nangyari dun sa 3 tagapagsunod ng ating Panginoong Diyos na itinapon sa apoy ni Haring Nebuchadnezzar dahil hindi siya pinuri ng mga ito, dahil mas pinili nilang mag-stick na papurihan ang tunay na Diyos kaysa sa Diyos-Diyosan na si Nebuchadnezzar. Yung Haring Nebuchadnezzar na nagtayo ng kanyang sariling statue, gold statue, at nagsabing balang araw papupurihan siya, sasambahin siya ng mga tao. Pero yung 3 tagapagsunod ng ating Panginoon Diyos, talagang naging stick sila sa totoong Diyos at naging prangka sila kay Nebuchadnezzar na sabihin na haharapin namin ang anumang ipapataw mong parusa, basta hayaan mo lang kami na mag-stick kami sa aming Panginoong Diyos. Huwag mo na kaming hangarin pa na sumamba sa'yo kasi wala na kaming ibang Diyos na sasambahin pa kundi ang totoong Diyos lang. So nung sinabi ito nung 3 tagapagsunod, sobrang galit ni Nebuchadnezzar na kung saan 7 times na yung furnace of fire, talagang inutusan niya yung mga kawal na patindihin pa yung apoy ng 7 times. Sa sobrang galit niya. Pero ang sabi ng mga tagapagsunod ng ating Panginoong Diyos na tulungan man kami ng aming Diyos o hindi, magtitiwala pa rin kami sa Kanya. So trusting God is relying in His sovereign plan. Yung pagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin umaasa tayo sa plano niya. Kahit na andun tayo sa sitwasyon na sobrang hirap na hirap tayo. Sabi nga ng 3 tagapagsunod ng Diyos, hayaan nating iligtas sila ng kanilang Diyos. Hindi man sila iligtas, okay lang. Hindi pa rin sila sasamba sa ibang Diyos. So, loyal pa rin sila sa ating Panginoon Diyos. Trusting God is willing to make us going through furnish, na kahit na meron kang pinagdadaanan na kahirapan ngayon, is andun pa rin yung pagtitiwala mo kay God na hindi ka niya pababayaan. Andun pa rin yung side mo na okay lang, I'm willing to experience this furnace of suffering kasi I know God that you have a good plan for us. So trusting God is the way to experience through the power of God. Kagaya mga na-experience na Moses na makapangyarihang presensya ng ating Diyos sa mga panahon na lubos na kahinaan, sa mga panahon na nagdurusa nung kinailangan nila Moses kasi na-trap na sila ng mga sundalo, is talagang pinaramdam ng Diyos yung presensya sa kanila. Hindi sila pinabayaan. Need lang natin maging willing and mag-trust sa ating Panginoon Diyos, sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang presensya. So, may sariling desisyon po kasi ang ating Panginoon Diyos. Kailangan lang natin pagkatiwalaan. At manalangin tayo na maramdaman natin na tulungan niya tayo sa sitwasyon na meron tayo. Kung hindi man, is
patatagin niya yung kalooban natin na maramdaman natin yung presensya niya. Na i-bless man niya tayo o hindi, sagutin man niya yung prayer natin o hindi, basta magtitiwala tayo sa Kanya because we know that He is the sovereign God, that He is the sovereign control in our life. Ang role natin is magtiwala sa Kanya. Ang role naman ng Diyos is gawin kung ano yung nararapat para sa atin. Sa lahat tayo dumadanas ng isang matinding pagsubok sa buhay, walang nakaligtas po doon. Because at that moment, that was the time na ma-experience natin yung presensya ng Diyos. And we must willing to go through sufferings na magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Na at that moment, mararamdaman natin yung presensya niya, yung power niya in every seasons ng buhay natin. Na ma-experience natin na andyan siya. Gaano ka willing maging ma-experience yung pugon ng kahirapan para ma-experience mo yung presence and yung power ni God. Sovereign Lord, you are the sovereign control of our life and we trust whatever your plan. Please increase our faith. Help us to willingly follow you whenever you want us to go. We want to experience your presence and your power. By the powerful name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you po. Hopefully you like these verses. Everyone, God bless.